Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Medyo improving ang aking boses at medyo paunti-unting nag-i-improve po ang pamamaga ng aking lalamunan. Subalit, mahina pa rin po ang boses ni Ka Eric. But I hope na naiintindihan naman po yung aking mga messages na nais pong ipahiwatig sa ating mga kababayan. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong inilabas na sulat ni former Executive Secretary Lucas Bersamin, kung saan ay hindi pala siya talaga formally nag-resign bago po siya tinanggal ni Marcos sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng palasyo ng Malacanang na si Ralph Recto na ang magiging Executive Secretary. It was very unceremonious at bastos ang pagtrato na ginawa ni Marcos sa kanyang mga tauhan. No? Malamang ganon din ito sa kay Secretary Pangandaman, na matapos gamitin ang kanilang abilidad, ang kanilang diskarte, kung paano magpapalusot ng pera, ng limpak-limpak na kukurakutin nila Marcos at nila Romualdez, ang magpinsang ito, ngayon po ay inihulog na sila. Pag-usapan po natin ang punto de vista na yan, mga kababayan. Ganon din po itong pahayag ni Senator Amy Marcos na marami po ang nagpapadala sa kanya ng mga pictures, reports, at iba pang mga ebidensya hinggil po sa kung paano nag-aabuso ang mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa Araneta at mga barkada nila sa paggamit sa Malacanang bilang drug den o pugad sa pagtira ng droga. May inilabas po ngayon na statement si Senator Amy Marcos at ito nga ang sinasabi niya, nagpapasalamat ako sa inyo, referring doon po sa mga nagbibigay ng voluntary information patungkol sa mga kaganapan na nasasaksihan nila sa loob ng palasyo ng Malacanang. This is in connection with sa talamak na mga pot sessions o pagdudurog at paggamit ng droga nila Bongbong Marcos at Lisa Araneta. May binabanggit si Senator Amy Marcos na ang iba ay mga members ng Presidential Security Command, ang iba ay pulis, ang iba ay mga staff o mga matagal ng empleyado sa Malacanang ang nagpapahayag ng mga pag-a-update kay Senator Amy Marcos sa kanilang nasasaksihan sa karumal-dumal na krimen ng pagdudurog sa iligal na droga ni Bongbong Marcos, ng kanyang asawa at ng iba pang mga kasama sa barkada niya, including mga anak niya. So sabi ni Senator Amy Marcos, huwag daw mag-alala itong mga informante sapagkat hindi niya pababayaan ang kanilang kaligtasan. Mukhang palaban na at tuloy-tuloy na po itong pagbubunyag at pagbabangga ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. At marami pa daw isisiwalat si Senator Amy Marcos sa darating na mga araw. Malamang kinoconsolidate po niya ang mga impormasyon na ito. Kaya nga po, kung ikukumpara ang kredibilidad o ang kapanipaniwala na antas ng pagkatao ni Senator Amy Marcos, kung ikukumpara kay Ping Castro at kay Claire Lacson, ayun, nagkabaliktaran na ang kanilang mga pangalan kasi pareho silang mga nagsisilbing attack dogs ngayon ni Marcos Jr., no?
si Claire Lacson at si Ping Gadon at si Larry Castro. Umiikot sa kanila ang mga attack dogs na karakter dahil sa sobrang sipsip, nagiging bobo at dispalinghago o kaya distorted ang kanilang mga ginagawang pahayag. Ang tingin ng taong bayan, nagpupumilit magsinungaling at maglubid ng kwentong kutsero si Ping Lacson, itong si Larry Bobo Gadon at si Claire Aling Marites tagapagtahol Castro para lamang maisalba ang papalubog na gobyerno ni Marcos. Ang kanilang mga paglulubid ng tinatawag nating spin, no, sa media operations at sa propaganda, may tinatawag po na spin o ginagawan mo ng anggulo at mga packaging ang iyong mga pahayag upang ito ay maging attractive kahit hindi pa totoo at kahit pa na ito ay disinformation para tanggapin ng iyong audience. That's exactly how Lacson, Gadon, and Claire Castro are ganging up, no? Pinagtutulong-tulungan nila na i-debunk ang katotohanan sa mga pagbubunyag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Iisa lang ang sagot sa kanila dyan. You were never part directly of the Marcos family. Ang testimonya at mga revelations na ginawa ni Senator Amy Marcos ay nanggaling po sa kanyang direktang kaalaman at direktang pakikisalamuha kay Bongbong Marcos Jr. simula ng mga bata pa sila. So paano nyo yan i-refute at gawa ng spin na dispirado si Senator Amy at gumagawa lang ng intriga, ay siya nga po ang nagsasabi at siya ang naghahayag batay sa kung ano ang kanyang naranasan at direktang nasaksiyan sa pagdudurog at paggamit sa iligal na droga ni Bongbong Marcos. Second, ang pagbubunyag ni Senator Amy Marcos is now beyond the issue of a family scandal. This is now an urgent issue of national security, constitutional integrity to the office of the President, and the moral issue of why Marcos can no longer be occupying the highest position in government, being the President, because he has a serious mental health issue related sa pag-abuso sa illegal na droga. So, ito po ay usapin ng pambansang seguridad sapagkat si Marcos bilang presidente ay commander-in-chief o pinuno at may otoridad at kapangyarihan sa pag-mobilize, pag-deploy at pagsagawa ng mga utos sa sandatahang lakas ng Pilipinas o sa Armed Forces of the Philippines. Mayroon po siyang kapangyarihan at otoridad upang ikumpas ang mga actions ng Philippine National Police. Kung hindi matino ang kanyang pag-iisip, exactly why it is a very important context na binanggit po ni Senator Amy Marcos, ang katotohanan ito, delikado po ang ating bansa. Kasi manganganib tayo sa isang disoriented at isang unstable mentally at psychologically na uri ng presidente that can create dangerous situation or dangerous and abusive exercise of the powers of the president na may kaakibat na otoridad over the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. Kaya ito ay national security issue. Pangalawa, ito ay aktwal na pag-commit ng krimen. Eyewitness po si Amy Marcos kung paano gumagamit ng droga noon at hanggang ngayon si Bongbong Marcos Jr. And that is a criminal violation under our special laws and even under the revised penal code. Krimen po ito ang ginagawa ni Marcos, kaya nga tinatawag siyang criminal president.
hindi lamang dahil itinuro siya ni Saldico bilang pinunong mastermind at pinakasentro kung bakit na ipatupad ang mahigit 1 trillion pesos na pagnanakaw at pandarambong sa pundo ng bayan, partikular sa flood control projects. So yan po ay issue ng constitutional and moral integrity on the part of Marcos, kung nararapat pa ba na mananatili ang isang drug addict president na ganito na po ang nangyayari, kaliwat ka ng pagnanakaw, kaliwat ka ng pandarambong, kaliwat ka ng kaguluhan sa politika, kaliwat ka ng pagdausdos ng ating ekonomiya. That is why ang kanyang problema sa drug addiction ay nakaugnay sa kanyang kakayanang pamunuan ng tama ang bansa at ang buong pamahalaan, kung kaya nakaugnay din ito sa usapin ng survival ng buong bansa. Sapagkat ang destabilization o ang ligalig at kaguluhan na nagaganap sa ating bansa ay nanggagaling mismo kay Marcos at sa kanyang sindikato at kriminal na uri ng pagpapalakad sa gobyerno. Kaya nagpapasalamat tayo kay Senator Amy Marcos kahit papaano nagkaroon po siya ng kaliwanagan ng pag-iisip at ng lakas ng loob upang ipahayag ang karumal-dumal na krimen ng kanyang kapatid. At dapat nga in the next days o bukas o ngayon ay magpahayag na siya ng all-out call of resignation on the part of her brother Marcos Jr. para po hindi na magkagulo pa ang Pilipinas. At nang sa ganon, magkaroon po ng mapayapa, peaceful transition ng kapangyarihan batay sa nakasaad sa constitutional provision on the succession of power. Mahalaga po na karagdagang boses ang ihahayag ni Senator Amy Marcos upang mabigyan pa po ng lakas na suporta ang lumalawak at lumalakas na panawagan ng taong bayan upang mag-resign na si Marcos Jr. bilang presidente at sundan po natin ang nakasaad at malinaw na itinatakda ng saligang batas. Ito po ang constitutional succession of power na kung saan kapag rendered incapacitated permanently by death or resignation or impeachment, ang presidente po maaalis sa kanyang pagiging pangulo, ang vice president po ang nakatakda na magiging presidente batay sa constitutional provision ng saligang batas. Malinaw po yun. And again, nais nating bigyang diin na ito pong ibinubunyag ngayon ni Senator Amy na marami pa po ang nagbibigay ng mga pagpapatotoo, mga videos, mga pictures, at iba pang mga pag-uulat mula sa loob ng Malacanang na in the next days, ay sabi ni Senator Amy Marcos, matapos niyang i-consolidate ito, ay idadagdag niya sa kanyang mga pagbubunyag. Kaya nga, todo panic si Ping Gadon, si Claire Lacson, at si Larry Castro. Si Bobo Larry Castro. Nagkakapalitan ang muka nila at mga pangalan sa pagiging attack dog ni Marcos Jr. at ni Romualdez. So abangan natin, ito po ang additional revelations na manggagaling kay Senator Amy Marcos, and we are hoping na may kaakibat na panawagan ng pag-resign ng kanyang kapatid. At nang sa ganun po, tuloy-tuloy na ang paglisa ni Marcos sa kanyang kapangyarihan. And we are also expecting another installment video from Ginoong Saldico upang ipakita na hindi lang pala sa flood control projects tumaba-taba ang mga pagnanakaw nila Marcos at Romualdez, kundi tumiba-tiba din sila sa National Irrigation Authority na umaabot yata sa mahigit 30 billion pesos ang pinagnanakaw nila according to the records presented by Saldico, sa National Electrification Administration, sa mga solar projects,
sa Maharlika Fund na diskarte din pala ito ni Romualdez at ni Marcos. 500 billion pesos po ito. And ang pagkalugi natin sa pagbebenta ng gold, na nalugi tayo ng $100 billion dahil po naibenta natin ng maaga ang mga gold reserves na malayo ang presyo sa gold market kung ngayon siya ibinenta. We lost $100 billion mula sa gold sales natin dahil sa pagmamadali ni Marcos na magbenta ng almost 25 tons o 25,000 kilograms ng ginto sa reserba ng Bangko Sentral. Pag-usapan din natin po yan. And then of course, itong confirmation ngayong hapon na si Bersamin po ay hindi pala voluntarily nag-resign, kundi forced to resign. And most likely, ganyan din po ang sinapit ni Pangandaman, ang budget secretary ni Marcos. Ginamit na sangkalan, utusan, at instrumento ni Marcos para sa mga maniobra ng pagnanakaw nang sumambulat ang iskandalo at nabuking ang buong sindikato ng operations. Pinaglalaglag sila ni Marcos. Tarantado talaga itong si Marcos Jr. Walang sense of any semblance of morality. Bastos, manggagamit, oportunista. Yan po ang karakter ng isang adik na uri ng tao. Kaya isiwalat nyo na bago kayo kasuhan, Secretary Pangandaman and Executive Secretary Bersamin. Ikanta nyo na ng tudo-tudo si Marcos at i-corroborate nyo na ang naging pahayag ni Saldico upang nang sa ganun makita ng buong bansa, ng buong mamamayang Pilipino at ng buong daigdig kung gaano kasindikato at kriminal ang magpinsang Marcos at Romualdez. We are hoping and praying that for Bersamin and Pangandaman, for them to redeem themselves, there is no other way but for them to tell the truth and everything about the operations of the criminal syndicate of Marcos and Romualdez, so that ang testimonya ni Saldico, ng mag-asawang Diskaya, ni Sergeant Gutesa, at pati na rin po ang revelations ni Senator Amy Marcos ay magiging malaking pagtulak na puwersa upang gumawa ng hakbang ang taong bayan na puwersahin sa mapayapang pamamaraang pagkilos si Marcos na umalis na sa kapangyarihan at nang makita na rin po ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na dapat mas matimbang ang kapakanan ng taong bayan at kabutihan ng buong mamamayan at ng buong bansa kaysa kanilang hindi matuwid na konsepto ng chain of command na walang ibang gumagamit niyan to the advantage ni Marcos. Dapat to the side of the people ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Yan po ang ating video talakayan, video analysis sa oras na ito. Magbabalik po si Ka Eric after natin mapahingaan po ang aking lalamunan. I will also discuss some other updates tungkol dito sa mga baluktot na pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na ingay politika lang daw ang mga pagkilos na ginagawa ng taong bayan. At itong mga pananakot na ginawa ni Romualdez sa pamilya ni Saldico at pati sa mga staff ni Saldico, ibubulgar din po natin in the next video analysis. Muli, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. At huwag kalimutan ang ating support line sa Bangon Sambayanan People's Movement, 0916-308-7710. 0916-308-7710. GCash line, at the same time, line of support and coordination through kay Rohilda Celis o kay Langging.
Mabuhay ang mamamayang Pilipino para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. God bless everyone, and so Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you again in the next video talakayan with Ka Eric. Maraming salamat.